Bahagi 1. Ako si Clara, 32, nurse sa isang pribadong ospital sa Maynila. Sanay sa amoy ng antiseptic at sa tunog ng monitor na parang metronome ng mga pusong ayaw pa bumitaw. Tuwing alas 5:30 ng umaga, inaabot ko na ang scrub suit ko sa likod ng pinto. Inuulit ang simpleng ritual, tali ng buhok, salamin sa mata, ID sa dibdib. Sa kusina, nag-iingay ang kettle habang mabagal ang pag-angat ng liwanag sa bintana. Sa mesa, may platito ng pandesal at kape. Isa lang ang iniinom ko kahit dalawa ang tasa sa aparador. Si Miguel, ang asawa ko, bihirang gumising ng maaga. Abala siya sa negosyo ng pag-aangkat ng mga gamit pang konstruksyon. Laging may ka-meeting o out of town. Kapag Sabado, nasa warehouse. Kapag Linggo, kadalasan nasa telepono pati rin. Pinili kong unawain, pagod ang mundo at hindi ko trabaho ang dagdagan pa ng reklamo. Pero may gabi ring tahimik at may tahimik na susi din ang kalungkutan. Pagbukas ko ng pinto, iniluwal ako ng umagang may ambon. Sa jeep, hawak ko ang payong at nakakapit sa bakal kasama ang mga antok na mukha ng mga papasok din sa trabaho. Sa may stoplight, dumaan ng dalasilad ang dalawang magkasintahan na sabay humalakhak, payong nila iisa. Hindi ko alam kung bakit biglang bumigat ang hawak ko sa payong, parang naiinggit ang palad ko sa init na hindi na nakakapitan gabi-gabi. Pagdating sa ospital, sinalubong ako ng lamig ng aircon at mga asul na kurtina sa Ward B. Nandoon si Joy, charge nurse, na laging may sipol kapag stress. Clara, good morning. Naka-assign ka sa 3 post-op at isang unstable sa bed 12. Si Doc Anton, ang consultant na naka-round dyan mamaya. Napatingin ako. Si Doc Anton, bagong balik galing fellowship. Ngiti ni Joy. Cardio, mabait pero mabilis mag-isip, yung tipong pahingi ng clamp, wala na, nasa kamay niya na. Mapapabilis ang araw mo. Tumango ako sabay turo sa bed 12. Si Tita Luming 68, payat at maputla, nakakabit ang IV at may oxygen cannula. Nakapikit siya, pantay ang hinga pero marupok. Hinimas ko ang kamay niya. Tita, good morning po. Ako po si Clara. Ako ang bahala sa inyo ngayon. Dahan-dahang idinilat niya ang mga mata. Apo, Clara, ang pangalan mo parang tubig. Tubig po? Napangiti ako. Dumadaloy, sagot niya, mahina. Kailangan ko yan. May kakaibang init sa dibdib ko tuwing may ganitong sandali. Kapag may taong umaasa sa tono ng boses mo para kumapit sa umaga. Sa mga ganitong sandali, hindi ako asawa, hindi anak, nurse lang, pero iyon ang pinili kong pangalan sa mundong kay raming tinig. Nagsimula ang mga routine, PP, temp, gamot, charting. Bandang alas 9, dumating ang grupo ng mga doktor. Nasa unahan ang lalaking naka-white coat na hindi masyadong mahaba, naka-rolling sleeves, may stethoscope na parang extension ng kamay. Si Doc Anton, may guhit ng puyat sa ilalim ng mata pero maaliwalas ang tingin, yung klaseng pagod na nakuha sa pagtindig sa tabi ng kama sa halip na pagtulog sa upuan. Good morning. Bati niya, tinanguan ng ward. Ako si Anton. Sorry sa mga pag-ikot ko kung medyo mabilis. Hindi ito dahil nagmamadali akong umalis, kundi dahil gusto kong mas marami tayong oras sa bawat pasyente. Magaan pero totoo. Nang tumapat siya sa bed 12, sabay kaming tumingin kay Tita Luming. Tita, ako po si Doc Anton. Malumanay niyang sabi. Ipapakinggan ko po ang puso ninyo, ha? Inayos ko ang kumot, inangat ang ulo ni tita. Habang nakatayo si Doc sa kaliwa, nasa kanan ako, nagkatinginan kami bago siya nakinig gamit ang stet. May crepitation sa base, aniya, pero mas relaxed ang rate. Good job sa oxygen titration, nurse. Clara, sabay naming sabi ni tita. Napatingin si Doc sa akin at ngumiti. Salamat, Clara. Hindi ko ala kung bakit tumigil sandali ang mundo sa ngiting iyon.
Baka dahil sa paraan ng pagbigkas niya ng pangalan ko, parang isinulat niya ito ng buong buo at hindi minadali. Tita, dagdag niya, maari po ba kayong huminga ng malalim? Sumunod si tita. Ako ang sumalo sa kaba niya sa kamay. Maganda po ang tugon. Tuloy natin ang antibiotic. Ipagpatuloy ang incentive spirometry. Nurse Clara, bantayan natin ang ihi output. Gusto ko ng update mamayang hapon. Ay, Doc! Sagot ko, biro ni Joy na nahawa na sa akin. Natapos ang round. Nagpaalam si Doc sa ward, pero bago lumabas, kumuway siya mula sa may pinto. Clara, kung may kakaiba, tawagin mo ako. Huwag mahihiyang istorbohin ako. Tumango ako, medyo nagulat sa pagtawag niya sa akin at sa maliit na bilis ng kabog sa dibdib. Tiningnan ko ang orasan. 10:30 pa lang, tanghali. Sa pantry, kumain ako ng baon. Tinolang manok, mainit sa loob ng puting microwavable. Kahati ko si Joy sa ulam. Uy, Anya, nakangisi. Si Doc yung bagong consultant nung isang linggo sa ICU. Legit yun. May pasyenteng halos bibigay pero napahina niya ang storm ng puso. Ang sabi ng mga intern, pag dumating daw si Doc, humihinto ang panic. Imposible, natatawang sagot ko. Sa ospital, ang panik ang huling humihinto. Che, sabi ni Joy at sinundot ang balikat ko. Ikaw naman, serious. Kumusta kayo ni Miguel? Okay, sagot ko agad. Busy lang siya. Napatingin si Joy at alam kong alam niya na hindi iyon buong sagot. Nagsindi ang ilaw ng cellphone ko. Mensahe mula kay Miguel. May alis ako mamayang gabi, Cebu. Baka 3 araw. Wag mo na akong hintayin, love you. Tinitigan ko ang love you. Napansin kong hindi na niya idinagdag ang pangalan ko sa dulo. Minsan ganito, minsan mas maiksi pa. Hindi ako reply ng tanong. Ingat. Yun lang ang kaya kong isuko sa sandaling iyon dahil kung ipipilit ko ang tanong na kailan ka huling tumabi sa akin ng matagal. Baka sumagot ang katahimikan. Bago pa ako makabalik sa ward, sinipat ko si Tita Luming. Mas payapa siya, nakatulog. May dumating na dalagang pamilyar ang tindig, payat, nakamaong at simple lang ang t-shirt, bit-bit ang plastik ng paboritong pandesal. Nurse, sabi niya, apo ako ni Lola Luming. Ako si Dara. Inabot niya ang tinapay. Pwede bang iiwan ko dito? Paggising niya mamaya may kagatman lang siya. Pwedeng-pwede, sagot ko. Itinago sa table ang plastic. May mensahe ka ba para kay tita? Napangiti siya, pero may punit. Sabihin mo sa kanya, huwag muna siyang umalis. Gabi pa ang flight ko papuntang Dubai. Natahimik siya sandali. Gusto kong makita siya bago ako umalis. Flight? Tanong ko. TNT ako sa dati kong employer, biro niyang mapait. Ayokong palampasin tong chance, pero kapag natuloy, matagal kaming hindi magkikita ni Lola. Tumango siya sa akin. Salamat sa pag-aalaga sa kanya. May bigat sa mga kwentong dumadaan lang sa ward, pero hindi mo nakakalimutan. Bawat pasyente ang inaalagaan mo ay isang notebook na minsan lang mong masilip, pero bumabasa ka kahit pahapyaw at may pahinang naroroon ang sarili mong lihim. Hapon. Lumala ang ulan, kalansing ng patak sa salamin ang naging background ng mga IV alarm at call light. Bumalik si Doc Anton, basang-basa ang laylayan ng coat. Traffic, sabi niya, napailing. Umikot siya sa beds, nagtanong, nag-adjust ng order, nagbiro sa batang umiiyak sa kabilang kwarto. Kung iiyak ka, siguraduhing nakatune sa G. Tumawa ang bata. Sa bed 12, tiningnan niya ang chart ni tita. Stable ang BP, maganda. Nilingon niya ako. Clara, nandoon ka kaninang umaga, nang medyo kinakapos pa siya. Ano ang tingin mo ngayon? Napatingin ako sa mukha ni tita na may bahagyang kulay na. Parang nakahinga ng kaunti ang dibdib niya, Doc. Yung kilay niya mas kumalma, pero masyado pa rin siyang nanghihina.
Baka kailangan nating tingnan ang electrolytes mamaya. Mabuti, sabi niya nag-type sa tablet. Magpa-draw tayo ng stat potassium at magnesium. Huwag natin hayaang lumamig ang apoy bago pa makatulog ang puso. Napangiti ako sa metapora niya. Bihira akong makarinig ng ganyang linya sa doktor, Doc. Masama ba? Nakatawan niyang tanong. Maganda, sagot ko. Sabay iwas ng tingin, baka masyadong maging personal ang nangiti ko. Paglabas niya ng ward, sumilip siya sa glass panel at kumaway muli. Maliit lang, pero kailangan mo lang minsan ng maliit na kumakaway para matandaan mong tao ka, hindi lang tungkulin. Dapit hapon! Pagpitik ng 5:00, nagpalit ang ilaw ng langit mula abo tungong kalamansi at pulang mapusyaw. Nag-uwian na ang day shift, tumambad ang night shift na laging may dalang instant noodles at chismis. Ako naka-extend, may nag-leave na kasama. Sanay ako sa tahimik na gabi, iyong tahimik na puno ng sipol, ng machine na marunong magbantay. Habang kinukwenta ko ang ihi output ni Tita Luming, pumasok si Dara, pawisan, basang-basa ang buhok. Nurse Clara, andito na ako. Wala pang taxi sa labas, kaya naglakad ako mula sa kayan. Nasaan si Lola? Tulog siya, pero pwedeng gisingin. Sagot ko. Gusto mo? Umiling siya. Aantayin ko siya. Ang flight ko 11:00. Pwede ba akong manatili sandali? Oo, sabi ko at kinuha ko ang isang silya. Umupo ka sa tabi niya. Tahimik silang dalawa, hiwalay ng isang hinga. Maya-maya nagmulat si tita. Nakita niya ang apo na paiyak, sabay ng ngiti. Dara, lo, sagot ni Dara, hinaplos ang buhok ni tita. Babalik ako. Huwag ka munang aalis. Nagpaalam ako sandali. Magro-rounds lang ako sa kabila. Sa may koridor, nadatnan ko si Doc Anton, naka-scrub na dark blue. Nandito ka pa? Sabi niya. Parang hindi nagtatanong, kundi nagkukumpirma ng isang bagay na alam na niya. Naka-extend, sagot ko. Walang costumer ang bahay eh. Dito na lang ako. Hindi niya sinundan ang biro tungkol sa bahay. Sa halip, tumingin siya sa bintana kung saan nagbubuhos ang ulan, parang kurtina. Kapag umuulan, wika niya, pinakaingay ang isip. Mas maingay kapag walang umuuwi, nasabi ko bago ko napigilan. Napahinto ako, napahiya sa biglang paglantad. Hindi siya umimik agad. Tumingin lamang siya sa sahig. Sa kamarahang sabi, alam kong masama ang mag-presume, pero sa tunog niyan, hindi bumababa ang ulan sa puso mo. Tatawa sana ako, pero napigil ko. Trabaho lang to, Doc. Dadaan ang shift, titigil ang ulan. Tumango siya, parang tanggap ang hangganan. Kung may kailangan ka sa bed 12, nandito lang ako sa conference room. May sisilipin akong echo studies. Tawagin mo ako, Clara. Huwag mahihiya. Gabi. Sumisikip ang gabi kapag lumalalim ang pagod. Bandang 10:00, nalaman kong nade-delay ang flight ni Dara dahil sa sama ng panahon. Lo, sabi niya, mahuhuli ako baka bukas na. Pagod at luha ang sabay sa boses niya, pero masaya rin. Parang binigyan sila ng oras na hindi nila hiningi, pero inabot pa rin. Nang bandang 11:00, tumila ang ulan. Tila lumuwag ang ward. Habang naglilinis ako ng tray, may tumapik sa braso ko. Si Chief Nurse Lali, seryoso ang mukha. Clara, punta ka sa donor lounge sa ibabang palapag. Nagpapatawag si admin. May ipapakita raw. Ikaw ang representative ng Ward B. Ngayon po, tanong ko nagulat. Ngayon daw, sagot ni Lali. May unveiling ng bagong donor wall at gusto raw nilang may nurse na naroon. Sumulyap ako kay tita at kay Dara. Maayos, tahimik. Sumilip din ako sa conference room. Si Doc Anton nakayuko sa laptop nagre-review. Doc, tawag ko. Baba lang ako, may tatahakin lang na 5 minutes. Go. Sabi niya, ngumingiti. Bantayan ko dito. Bumaba ako sa elevator. Sa donor lounge maliwanag,
May ilang taong nakahilerang nakabarong at dress, may tarp na nakatakip. Ang administrator, si Sir Emil, kumaway sa akin. Clara, salamat at nakapunta ka. Sandali lang to. Tinanggal ang takip ng tarp. Tumambad ang bagong ukit na salamin, may nakasulat, "Salamat sa inyong puso, mga kaagapay ng buhay." Nakalista ang mga pangalan. Nagtinginan ng lahat, pumalakpak. Lumapit ang mata ko sa isang linya. Valdez Lorenzo Foundation. Sumunod ang mas maliit, in partnership with ALV Trading and L. Santos Holdings. ALV Trading, parang kilala ko ang acronym na iyon, hindi dahil sa ospital kundi dahil sa mga resibo na minsan ay naiwan sa mesa namin. Alvi, Aragon, Luna, Valenzuela. Isa lang ang mahalaga sa akin, V. Valenzuela. Miguel Valenzuela. Ang ALV Trading ay kumpanya ni Miguel. Nanlamig ang kamay ko, tumingin ako sa kabila ng salamin. May litrato sa gilid ng wall, mga donor sa formal na okasyon. Si CEO ng ospital, si Sir Emil, at dalawa pang lalaki. Ang isa, pamilyar ang ngiti at mata na laging nagmamadali, si Miguel. Sa tabi niya, nakasuot ng black suit, hawak ang tropeo, nakangiti sa kamera, si Doc Anton. Bumugso ang dugo sa tenga ko. Lumapit pa ako, sinipat ang caption sa ibaba ng litrato. Adsas Cardiac Care Expansion 2. Si Rosa, Lead Advocate Dr. Anton Gabriel Santos. Major Sponsor, ALV Trading, Miguel Valenzuela, Managing Director. Parang may sumuot na hangin sa pagitan ng mga tadyang ko at wala akong maisingit na hininga. Hindi ito simpleng larawan. Ito ay tulay na hindi ko alam na matagal na palang nakatayo sa pagitan ng dalawang pangalan na akala ko'y magkalayong mundo. Ng doktor na una kong naramdaman ang pag-unawa at ng asawang matagal ko nang hindi maabot. Clara? Tawag ni Sir Emil. Okay ka lang? Tumango ako kahit hindi. Opo, maganda po ang proyekto. Pagangat ko ng ulo sa salamin ng donor wall, nakita ko ang sarili kong refleksyon, nurse cap, pagod na mata, at sa aking likod, kalahating mukha ni Doc Anton na papalapit sa lounge, hawak ang folder. Nakangiti siya, hindi alam ang bagyong biglang sumabog sa loob ko. At bago pa siya lumapit, may dumating na text sa telepono ko mula kay Miguel. Good news, love. Napatibay na ang partnership namin sa hospital ni Doc Anton. Mas madalas akong nariyan bukas para sa signings. Surprise. Napakurap ako at nang tumaas ang tingin ko, nagtama ang mata namin ni Doc. Clara, Anya, nandito ka pala. Buti naman. At doon ko naintindihan na ang pusong nawawala na matagal ko nang inaakalang naligaw sa pagitan ng trabaho at gabi ay hindi lang pala napagod. Naiipit pala siya sa isang maliit na mundo kung saan ang daan pabalik at ang tukso ng paglayo ay iisang tulay lang. At yon ang nakatayo ngayon sa harap ko. May ngiting mabait at pangalang matagal ko nang kinikilala. Sa unang beses matapos ang maraming taon, natakot ako sa salitang bukas. Bahagi 2. Kinabukasan Sabado, ngunit hindi ako nakaramdam ng kahit anong pahinga. Maaga pa lang, bumalik na ako sa ospital para mag-duty sa ward. Ang iniwan kong tanawin kagabi sa donor lounge ay parang pelikulang paulit-ulit na pinapatugtog sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit ramdam ko pa rin ang bigat ng pagtuklas na magkaugnay pala sina Miguel at Doc Anton sa iisang proyekto. Sa jeep pauwi kagabi, halos hindi ako makahinga. Pinagpapawisan ako kahit malakas ang aircon. Hawak ko ang cellphone, binabasa ng paulit-ulit ang mensahe ni Miguel tungkol sa partnership nila. Mas madalas akong nariyan bukas, sabi niya. Ngunit, kailan pa naging bukas ang asawa kong matagal ko nang hindi kapiling? At bakit sa lahat ng pagkakataon, kailangang si Doc Anton pa ang maging kahanay niya sa larawan? Umaga sa ward. Pagdating ko sa ospital,
Sinalubong ako ni Joy na laging maingay kahit kulang sa tulog. Clara, grabe kagabi. Nakita mo ba si Doc sa donor event? Bulalas niya habang inaayos ang charting. Bahagya akong tumango. Oo, nandoon siya. Hala, sabat niya, nakangisi. In fairness, bagay sa kanya ang coat at tie. Hindi lang pala siya magaling sa rounds, marunong din sa mga ganong event. Napilit akong ngumiti. Oo nga. Ngunit hindi ko nabanggit na nakita ko rin si Miguel sa parehong litrato. Ang bigat ng sikreto ay bumabara sa lalamunan ko. Sa bed 12, si Tita Luming ay gising na, kumakain ng pandesal na iniwan ni Dara. Clara, apo, salamat ha. Kahapon dumating si Dara, nagpaalam. Pero hito, may tsansa pang hindi siya umalis kaagad. Parang may awa pa ang panahon. Napangiti ako kahit may hapdi. Ganun talaga, tita. Minsan binibigyan tayo ng dagdag na oras para masabi ang mga dapat sabihin. Ang pagdating ni Anton ay bago mag-alas 9, dumating si Doc Anton para sa rounds. Naka-white coat ulit siya pero halatang galing sa isang mahabang meeting. Bit-bit niya ang isang folder na may tatak ng ospital at pangalan ng foundation. Good morning, bati niya diretso sa ward. Nang lumapit siya sa akin, bahagyang nagdahan-dahan ang tinig niya. Clara, may oras ka ba mamaya pagkatapos ng shift? May gusto sana akong pag-usapan. Napatigil ako. Pag-usapan? About the expansion project, Iniya. Seryoso ang tingin. Kailangan ko ng feedback mula sa mga nurses. Ikaw ang naisip ko dahil nakita ko kung paano ka mag-alaga kay Mrs. Luming. Iba ang perspective mo. Bahagyang kumalma ang dibdib ko, pero may kaba pa ring nakasiksik. Sige, Doc. Sabihin mo lang kung anong oras. Tanghalian, ang tawag ni Miguel. Habang nasa pantry kami ni Joy, dumating ang tawag ni Miguel. Lumabas ako ng silid, naglakad sa koridor na walang tao. Clara, sabi niya, medyo masigla. Pasensya ka na kung hindi kita nasabayan sa hapunan kagabi. Ang dami lang talaga. Pero bukas, Sunday, may signing kami ng bagong kontrata. Doon din sa ospital. Makikita rin kita, kahit saglit. Parang may umigting na tali sa dibdib ko. Miguel, bakit ngayon ka lang nagsasabi? Ang dami mong biglang schedule, hindi ko na alam kung saan ka talaga napupunta. Tumahimik siya saglit bago sumagot. Mahal, trabaho lang to. Para rin naman sa atin. Para kay Ino, gusto kong mas maginhawa ang buhay natin. Para kay Ino. Lagi na lang iyon ang huling sandata niya. Napatingin ako sa dingding sa mga nakapaskil na motivational poster ng ospital. Sige, sagot ko. Mag-ingat ka, na pero sa loob ko hindi ako payapa. Hapon, ang pag-uusap kay Anton. Natapos ang rounds at bago mag-alas 3, sinalubong ako ni Doc Anton sa hallway. Clara, 5 minutes lang. Sa coffee shop sa ground floor. Pumayag ako. Pag-upo namin, inabot niya ang folder. Ito ang plano para sa bagong cardiac wing. Nakadonate ng malaki ang ALV Trading. Familiar ka ba sa kanila? Halos mabitawan ko ang tasa ko. Pinilit kong panatilihin ang boses. Oo, pamilyar. Maganda ang plano, patuloy niya. Pero gusto kong malaman mula sa inyo, mga nasa frontline, kung practical ba talaga ang layout. Ayokong papel lang ang basehan. Kailangan totoong karanasan. Tumingin siya sa akin parang binabasa ang isip ko. Clara, ayos ka lang ba? Parang may iniisip ka. Napayuko ako, sinubukan kong gawing simplang sagot. Medyo pagod lang. Ngumiti siya pero may bakas ng pag-aalala. Kung kailangan mong may makikinig, hindi lang ako doktor dito. Kaibigan din. Gabi. Pagbabalik ni Miguel. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Miguel sa sala. Bihira ang ganitong eksena. Nakatanggal ang coat, nakapatong sa sofa, hawak ang laptop at telepono. May ilang papeles sa mesa. Clara, bati niya, parang walang nangyari.
Buti nakauwi ka na. Kumain ka na ba? Oo, sagot ko. Lumapit siya, hinalikan ako sa pisngi. Mabilis lang. Pasensya na kung lagi akong wala. Pero ito na. Lahat ng pinaghirapan ko magbubunga na. May bagong wing ang ospital at isa kami sa sponsors. Ang daming oportunidad. Parang sumabog ang lahat ng tanong sa isip ko. Pero hindi lumabas ang boses ko. Sponsors, partnership, Doc Anton. Sa halip, tumangulang ako at nagkulong sa kwarto. Makalipas ang ilang araw, lumipas ang 3 araw, paulit-ulit ang routine. Si Miguel umaalis ng maaga, umuuwi ng hating gabi. Ako nasa ospital, kasama ang mga pasyente, kasama si Doc Anton sa rounds. Ngunit sa bawat araw, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Mas madalas ko nang kasama si Anton kaysa sa asawa kong si Miguel. Isang gabi, matapos ang rounds, naglakad kami ni Anton sa parking lot. Umuulan at iisa lang ang payong niya. Nagkasya kami sa ilalim. Clara, bulong niya habang tumutulo ang ulan sa gilid ng payong. Alam kong bawal itong pakiramdam, pero hindi ko maikakaila na natutuwa ako tuwing kasama ka. Nabigla ako, tumigil sa paglakad. Ang tibok ng puso ko ay parang rumaragasa. Doc, ngumiti siya pero may lungkot. Anton na lang. Sa labas ng ospital, Anton lang ako. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng ulan at iisang payong, ramdam ko ang bagay na matagal ko nang hinahanap, ang init na hindi ko na matandaan kung kailan huli kong nadama. Ang twist sa dulo ng bahagi. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng chart ni Tita Luming, biglang pumasok si Dara, nanginginig, luhaan. Nurse Clara, anya, halos paos. Na-delay na naman ang flight ko, pero may mas masama pa. May nakakita kay Lola kagabi, nag-collapse sa banyo bago ko siya makabalikan. Hindi niya sinabi sa inyo kasi ayaw niyang istorbohin. Sa adi, agad akong tumakbo sa ward at nakita kong nakahiga si tita, mas maputla, hirap huminga. Si Doc Anton ay nandoon, nagmamadaling nag-o-order ng tests. Ngunit bago pa ako makalapit, tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe mula kay Miguel. Bots, Clara, mag-usap tayo mamaya. May nakita akong hindi ko nagustuhan. Parang sabay-sabay akong hinihila ng dalawang mundo. Ang pasyenteng kailangang iligtas, ang doktor na unti-unti kong inaasahan, at ang asawa kong biglang nagbabadya ng unos. Bahagi 3. Gabi na nang umuwi ako mula sa ospital, mabigat ang dibdib ko, dala ang mga nangyari sa ward. Si Tita Luming ay inilagay sa ICU matapos ang biglaang pag-collapse. Hanggang huling minuto bago ako mag-clock out, naroon si Anton, nakabantay, naguutos ng tests at medications. Halata ang pagod niya pero hindi siya bumitaw. At ako, bagamat nurse lamang sa papel, ay ramdam kong higit pa roon ang bigat na pasan ko. Dahil sa bawat tibok ng puso ni tita, may kasamang kaba ang sariling damdamin ko. Pagpasok ko sa bahay, madilim na ang sala. Nakabukas lang ang isang lampshade at naroon si Miguel, nakaupo, hawak ang isang baso ng alak. Tila ba inaabangan ang pagdating ko. Clara, malamig niyang bati. Mabuti at nakauwi ka na. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Pasensya ka na, natagalan ako. May emergency sa ward. Emergency ba talaga? Ang tinig niya ay puno ng pagdududa. O baka may ibang dahilan? Napalunok ako. Anong ibig mong sabihin? Itinaas niya ang cellphone niya, ipinakita ang isang larawan mula sa kaibigan niyang investor na dumalo rin sa ospital. Litrato ko at ni Anton sa coffee shop sa ground floor, nakayuko ako sa folder habang kausap siya. Wala namang masama, pero sa mata ng iba may ibang pahiwatig. Explain! Malamig na sabi ni Miguel. Professional iyon. Mabilis kong sagot. Project ng ospital, kailangan ng feedback ng nurses. Clara. Mahinahon pero mariin niyang wika. Hindi ako tanga. Kilala ko ang tingin ng isang lalaki.
At kilala ko rin ang itsura mo kapag may iniisip kang iba. Napatigil ako. Totoo ba ang sinasabi niya? Sa kabila ng lahat, kaya ba akong basahin ni Miguel sa kabila ng distansya? Sa loob ng kwarto. Pagkatapos ng tensyonadong usapan, dumiretso ako sa kwarto. Si Miguel, naiwan sa sala, tahimik na nagbukas ng laptop. Hindi na siya sumunod, hindi na nagtanong pa. Para bang natigil na rin ang obligasyon niyang intindihin ako. Humiga ako sa kama at sa loob ng katahimikan ramdam ko ang pagitan naming hindi kayang burahin ng kahit anong paliwanag. Sa tabi ng unan, vibrate ang cellphone ko. Mensahe mula kay Anton. Clara, stable na si Tita Luming. Wala ka nang dapat alalahanin ngayong gabi. Magpahinga ka, ingat ka palagi. Pinikit ko ang mata ko at sa gitna ng gulo sa bahay, ibang init ang nadama ko sa simpleng mensaheng iyon. Umaga, ang bigat ng simula. Kinabukasan, tahimik kaming kumain ni Miguel ng almusal, pandesal, itlog at kape. Walang usapan. Ang tunog lang ng kutsara at tinidor ang kumakalansing. Clara, basag niya sa katahimikan, magkikita kami ulit ni Anton mamaya para sa kontrata. Nais kong nandun ka rin. Nagulat ako. Ako? Para wala akong marinig na kung ano-ano pa at para makita ko rin kung paano ka makitungo sa kanya. Wala na akong nagawa kundi tumango. Sa ospital, ang pagkikita. Pagdating ko sa ospital, naghintay ako sa conference room kung saan gaganapin ang pirmahan. Nandoon na si Anton, nakaupo, may hawak na dokumento. Nang makita niya ako, ngumiti siya, mainit at totoo. Clara, good morning, bati niya. Bago pa ako makasagot, dumating si Miguel pormalang anyo, dala ang mga kasamahan niya. Agad niyang inilapag ang folder at nakipagkamay kay Anton. Anton, aniya, mabuti at narito ka. Let's get this over with. Ang titig nila ay parang paligsahan ng kumpiyansa. Ang isa, seryosong negosyante. Ang isa, doktor na may sariling prinsipyo. Ako, nasa gitna, parang nakulong sa dalawang mundong nagsasalpukan. Habang nagaganap ang pirmahan, nagsalita si Anton. Miguel, malaki ang maitutulong ng proyektong ito sa mga pasyente. Pero higit sa lahat, kailangan nating siguraduhin na ang frontline staff tulad ni Clara ay suportado. Napatingin si Miguel sa akin, saglit sa kangumiti ng pilit. Siyempre, kaya nga siya narito para marinig kung gaano kahalaga ang papel niya. Then umako. Ang mga salita niya ay tila may ibang kahulugan, nakabalot sa tanong na hindi niya masabi ng direkta, gaano ka kahalaga kay Anton? Hapon. Ang tawag ng lihim. Matapos ang meeting, lumabas ako para magpahangin. Doon ako naabutan ni Anton. Clara, mahinahon niyang wika, pasensya na kung nadadamay ka sa lahat ng ito. Hindi ko intensyon na masangkot ka sa komplikasyon ng mga relasyon. Tumingin ako sa kanya, seryoso. Anton, alam kong wala kang kasalanan, pero mahirap, lalo na kung pareho tayong nasa gitna ng mga desisyong hindi madaling gawin. Clara, lumapit siya, halos abutin ang kamay ko, pero umatras bago pa man niya magawa. Kung darating ang oras na kailangan mong pumili, sana piliin mo rin ang sarili mong kaligayahan. Napatigil ako. Ang mga salitang iyon ay tumama sa pinakamalalim na bahagi ng puso ko. Isang bahagi na matagal nang natutulog, naghihintay ng gumising. Gabi. Ang hindi inaasahang bisita. Pag-uwi ko, inabutan ko si Miguel sa sala, kausap sa telepono. Malakas ang boses niya, galit. Hindi pwede yan. Ibigay mo ang porsyento o aalis ako sa partnership. Pagkababa ng tawag, napatingin siya sa akin, halatang stress. Clara, wag mo na sanang dagdagan ang iniisip ko. Ang dami ko ng problema. Tumango ako, kahit ramdam ko ang kirot. Ako pala ay dagdag na lang sa problema. Habang nasa kwarto ako, tumunog ulit ang cellphone ko, isang hindi kilalang numero. Pagbukas ko, may simpleng mensahe.
Clara, mag-ingat ka. Hindi lahat ng nakapaligid sa'yo ay kasing inosente ng inaakala mo. Nanlamig ang kamay ko. Sino ang nagpadala at ano ang ibig sabihin nito? Hating gabi ang paghahanap ng sagot. Hindi ako makatulog. Lumabas ako ng bahay, naglakad sa kalsada na halos walang tao. Sa isip ko, paulit-ulit ang tanong, sino ang nagpadala ng mensaheng iyon? At anong koneksyon nito sa akin, kay Miguel at kay Anton? Pagbalik ko sa bahay, nadatnan ko si Miguel nakahiga na, tulog. Ngunit may isang folder sa mesa na bahagyang nakabukas. Hindi ko ugaling mag-usisa, pero parang may puwersang nagtulak sa akin. Binuksan ko. Nakita ko ang mga papeles ng partnership at sa likod ng isang kontrata may sulat kamay na note, Secure Anton. He knows too much. Nabingi ako sa tibok ng puso ko. Ano ang ibig sabihin nito? Anong alam ni Anton? At bakit kailangang isecure siya ng asawa ko? AC, cliffhanger ng bahagi. Kinabukasan sa ospital, nadatnan kong nakatanggap si Anton ng isang sulat. Nakasilid ito sa isang puting envelope, iniabot ng isang hindi kilalang lalaki. Binasa niya iyon at bigla siyang natigilan, nangingitim ang anyo ng mukha niya. Lumapit ako. Anton, anong nangyari? Tumingin siya sa akin, seryoso, halos pabulong. Clara, may nagbabantang, hindi lan, bahagi, Fort. Nanginginig pa rin ang kamay ko habang nakatayo sa tabi ni Anton. Ang mga mata niya ay nakapako sa papel na hawak niya, ngunit hindi niya kaagad binahagi ang nakasulat. Ramdam kong may bumabalot na kaba sa paligid, parang hangin sa ospital na biglang nanlamig. Anton, bulong ko. Ano bang ibig sabihin niyan? Sino ang nagpadala? Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon nakita ko ang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Clara, hindi ko pa alam kung sino, pero malinaw ang mensahe, huwag daw akong makialam sa kontrata. At kung hindi, may masamang mangyayari, hindi lang sa akin, kundi pati sa mga taong malapit sa akin. Parang may dumagan sa dibdib ko. Ibig sabihin, pati ako? Tumango siya, marahang itinupi ang papel. Oo, at ayaw kong madamay ka. Ang bigat ng araw. Sinubukan naming ituloy ang trabaho sa ward pero halos wala akong konsentrasyon. Ang bawat pasyente na nilalapitan ko ay nagiging paalala ng kabutihang dapat kong inuuna, ngunit sa loob-loob ko, para akong nakakulong sa sariling bagyo. Sa isang iglap, dumaan si Joy at nakitang medyo namumutla ako. Clara, ayos ka lang ba? Parang wala ka sa sarili mo. Ngumiti ako ng pilit. Pagod lang. Ngunit hindi ko maitanggi ang pangamba. Lalo na't sa bawat hakbang ni Anton sa koridor, nakikita kong may bigat din siyang dinadala. Hapunan sa bahay. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Miguel na tila mas masaya kaysa mga nakaraang gabi. May pagkain sa mesa, isang bagay na bihirang mangyari. Clara, bati niya, kumain na tayo. May magandang balita. Umupo ako, pilit na nakikinig. Ano yon? Natapos na ang deal. Sa susunod na linggo, sisimula na ang groundbreaking para sa bagong wing. Hindi lang yon. Ako ang magiging head liaison ng kumpanya sa ospital. Ibig sabihin, mas madalas na akong makikita roon. Napatigil ako, napalunok. Mas madalas sa ospital. Mas madalas magkikita ni na Miguel at Anton. Maganda yon, mahina kong sagot. Ngumiti si Miguel, parang walang ideya sa bigat na dinadala ko. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may bakas ng kumpiyansa. Parang alam niyang mas lalo akong matatali sa kanya sa pamamagitan ng proyektong iyon. Gabi ng pag-aalala. Matapos ang hapunan, nagkulong ako sa kwarto. Tumunog ang cellphone ko, isang mensahe mula sa unknown number na dati ring nagpadala ng babala. Hindi ka ligtas. Tigilan mo na si Anton. Nalaglag ang telepono sa kamay ko.
Nang pulutin ko, nanginginig na ako. Sino ang nagsusubaybay sa akin? Nagdesisyon akong magpadala ng mensahe kay Anton. Anton, may natanggap ulit ako. Paano kung totoo ang banta? Mabilis siyang sumagot. Clara, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Magkita tayo bukas pagkatapos ng shift. Kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Kinabukasan. Ang pagkikita sa labas. Pagkatapos ng duty, sinalubong ako ni Anton sa labas ng ospital. Inalok niya akong sumakay sa kanyang sasakyan. Tumanggi ako sa una, ngunit nagpumilit siya. Mas ligtas kung magkasama tayo. Pumayag ako. Nagmaneho kami papunta sa isang maliit na kafe sa gilid ng syudad, malayo sa mata ng ospital at mga kasamahan. Habang nasa loob, tahimik kaming umupo sa isang sulok. Clara, panimula niya. Hindi ko pa alam kung sino ang nagbabanta, pero isa lang ang sigurado. May taong ayaw ipatupad ang proyekto at posibleng konektado ang asawa mo. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Miguel, hindi ko sinasabi na siya nga, pero nakita ko ang mga pangalan ng kumpanya sa dokumento. May mga anomalya. Overpriced ang ilang kagamitan. May kickback na halatang pinaglalaruan. Kung lumabas ito, maraming tao ang masasangkot. At kung ipagpapatuloy ko ang pagsisiyasat, alam kong hindi sila papayag. Humigpit ang hawak ko sa tasa. Ibig sabihin, alam mo na ang dahilan ng mga banta? Tumango siya. At alam kong kasama ka sa panganib dahil sa koneksyon natin. Ang lihim na paglapit. Habang nakaupo kami ron, bigla siyang lumapit ng bahagya. Clara, alam kong mahirap, pero hindi ko kayang balewalain ang nararamdaman ko, lalo na ngayong nasa gitna tayo ng lahat ng ito. Napatitig ako sa kanya at sa ilang segundo, naglaho ang lahat ng ingay sa paligid. Ang natira lang ay ang init ng kanyang tinig at ang bilis ng tibok ng puso ko. Anton, bulong ko, hindi ito tama. Ngumiti siya, mapait. Alam ko, pero minsan, ang mali sa mata ng mundo ang siya namang tama sa puso. Bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang pintuan ng kafe. Pumasok si Miguel kasama ang dalawa niyang kasamahan mula sa kumpanya. Agad niyang nakita kami at nanigas ang kanyang mukha. Ang paglalantad! Lumapit siya sa mesa namin, mabigat ang bawat hakbang. Clara, mariin niyang sabi, anong ginagawa mo rito? At ikaw, Anton, bakit kasama mo ang asawa ko? Hindi ako makapagsalita. Si Anton nanatiling kalmado. Nag-uusap lang kami tungkol sa proyekto. Ngumisi si Miguel, puno ng galit. Proyekto, sa labas ng ospital, sa ganitong oras, sa ganitong lugar. Tumingin siya sa akin, matalim ang mga mata. Clara, akala ko ba trabaho lang ang lahat? Pero ngayon, nakikita ko na kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga nangiti mo. Ang hindi inaasahang revelasyon. Bago pa humaba ang tensyon, tumunog ang cellphone ni Miguel. Saglit siyang lumayo, sinagot ang tawag. Ngunit habang nakatalikod siya, mabilis na nagbulong si Anton sa akin. Clara, may dapat kang malaman. Ang mga anomalya, hindi lang basta sa kumpanya, pati sa foundation na konektado kay Miguel. Malalim ito. Kung lalabas ang katotohanan, masisira hindi lang ang pangalan niya, kundi pati ang buong proyekto. Hindi ko alam kung matatakot ako or maaawa. Sa sandaling iyon, bumalik si Miguel, galit na galit. Hindi pa tapos to, Anton. At ikaw, Clara, pag-usapan natin to sa bahay. Gabi ng paghaharap. Pagdating sa bahay, agad akong hinarap ni Miguel. Clara, gusto kong maging tapat ka. Ano ba talaga ang meron sa inyo ni Anton? Nanginginig ako. Miguel, wala. Nagkakataon lang na magkasama kami sa trabaho. Huwag mong gawing mas komplikado. Pero hindi siya naniniwala. Clara, huwag mo akong gawing tanga. Nakikita ko, ramdam ko. At ngayon, may mga taong nagbabantang sirain ang negosyo ko dahil sa kanya. Hindi ko hahayaang mangyari iyon.
cliffhanger ng bahagi. Sa gitna ng galit niya, biglang lumapit si Miguel, hinawakan ang aking braso ng mariin. Kung kailangan kong pumili kung sino ang mawawala sa buhay ko, ang negosyo o si Anton, siguraduhin mong hindi ikaw ang masaktan sa desisyong gagawin ko. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang anyo na hindi ko pa nakikita noon, isang lalaking handang lumaba. Bahagi. Fine. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang mga salita ni Miguel ay paulit-ulit na umuugong sa isip ko. Ang paraan ng pagkakahawak niya sa aking braso, ang titig niyang puno ng banta at ang bigat ng kanyang tinig, siguraduhin mong hindi ikaw ang masaktan sa desisyong gagawin ko. Para akong nilamon ng takot, ngunit may halong kalituhan. Sino ba talaga si Miguel sa paningin ko? Asawang minsan kong minahal o estrangherong ngayoy tila hindi ko nakilala? Umaga sa bahay. Pagkagising ko, wala na si Miguel. Iniwan niya ang isang maikling sulat sa mesa. May flight ako papuntang Cebu para sa expansion meeting. Babalik ako sa 3 araw. Ingatan mo ang sarili mo. Binasa ko ito ng ilang ulit. Sinusubukan kong hanapin ang dati niyang lambing sa sulat. Ngunit sa halip na pagmamahal, parang may bigat ng utos ng pagkakulong. Lumabas ako ng bahay na dala ang isang bag. Ang lakad ko patungo sa ospital ay mabigat. Bawat hakbang ay puno ng pangamba na baka may matang nakasunod sa akin. Sa ospital, ang balitang hindi inaasahan. Pagdating sa ward, sinalubong ako agad ni Joy. "Clara, narinig mo na ba?" Napakunot ang noo ko. "Ano yon?" "Si Doc Anton, hindi pumasok ngayon. Sabi ng iba, bigla raw siyang umalis kahapon matapos makakuha ng tawag, pero walang nakakaalam kung saan siya nagpunta." Parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Hindi ba kagabi lang kami magkasama sa tensyon na iyon at ngayon bigla siyang nawala? Habang nag-aayos ako ng mga chart, sinubukan kong huwag ipahalata ang kaba. Pero bago matapos ang round, may isang staff na nag-abot ng maliit na papel sa akin. Walang pangalan, walang pirma. Isang mensahe lang: "Kung gusto mong ligtas si Anto, magpunta ka sa lumang storage room mamayang 8:00 ng gabi." Halos mabitawan ko ang papel. Sino ang nagpadala nito? Tanghali. Ang alon ng alinlangan. Habang kumakain kami ni Joy ng tanghalian, hindi ko makain ng maayos ang pagkain. Ramdam niya ito. "Clara, parang lutang ka. May problema ba?" Umiling ako. "Wala, pagod lang." Ngunit sa loob-loob ko, gusto ko sanang sabihin ang lahat. Gusto kong may makinig, may umunawa. Pero paano kung madamay siya? Paano kung tama si Anton na mas ligtas silang lahat kung mananahimik ako? Hapon. Ang pag-iisa ni Tita Luming. Dumaan ako sa ICU para bisitahin si Tita Luming. Mahina pa rin siya pero gising. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng pilit. "Clara," mahina niyang wika, "huwag mong hayaan na kainin ka ng takot. Ang puso kapag itinali mo ng husto, lalong lalaban. Huwag mong kalimutan kung sino ka." Nag-init ang mga mata ko sa luha. Paano niya nasabi ang mga salitang iyon gayong wala naman siyang alam sa bigat na pasan ko? Parang ang mga mata niya ay salamin ng isang lihim na kaalaman. Gabi. Ang lihim na pagpupulong. Eksaktong 8:00, nagtungo ako sa lumang storage room sa likod ng ospital. Madilim, alikabok, at bihira ng puntahan. Sa bawat yapak ko, kumakalansing ang sahig na bakal. Clara. Nilingon ko at mula sa dilim lumabas si Anton. Halos bumagsak ang balikat ko sa ginhawa nang makita siya. "Anton! Nasaan ka buong araw? Nag-aalala ako." Lumapit siya, hinawakan ang balikat ko. "Pasensya na, kailangan kong magtago muna. May nakasunod sa akin kagabi at alam kong si Miguel ang nasa likod nito." Nanlaki ang mga mata ko. "Sigurado ka?"
Hindi ako bulag, Clara. Narinig ko ang isa sa mga tauhan niya. May plano silang patahimikin ako. Lahat ng ebidensya tungkol sa anomalya sa kontrata nasa laptop ko. At kung lumabas ito, tiyak na may mananagot. Kaya ngayon, kailangan ko ng tulong mo. Ang paglapit ng katotohanan. Bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang pinto ng storage room. Pumasok ang dalawang lalaking hindi ko kilala, matitikas ang katawan, tila mga gwardya o tauhan. Doc Anton, malamig na sabi ng isa, sumama ka na sa amin, may gustong kumausap sa'yo. Agad akong pumagit na. Sandali, ano to? Hindi siya pwedeng basta kunin. Ngumisi ang isa. Huwag kang makialam, ma'am. Para sa kaligtasan niya rin. Ngunit alam kong hindi iyon ang totoo. Kita ko sa mga mata nila ang intensyon. Si Anton, sa halip na matakot, ngumiti ng mapait. Clara, makinig ka. Huwag kang lalapit sa kanila. Kapag may nangyari sa akin, nasa laptop ang lahat ng sagot. Nasa locker ko sa ospital. Code 0723. Bago pa ako makareact, hinila siya ng mga lalaki palabas. Naiwan akong nakatayo, nanginginig, hawak ang sariling dibdib na parang mababasag. Pag-uwi, ang bagyong hindi matakasan. Pagdating ko sa bahay, tahimik. Ngunit pagpasok ko sa kwarto, may iniwan na namang papel sa ibabaw ng kama, walang pangalan. Huwag mong subukang hanapin siya. Kung hindi, ikaw ang susunod. Umupo ako sa sahig, hawak ang papel, at doon ko tuluyang naramdaman ang bigat ng lahat. Sino ako ngayon? Isang nurse na dapat nagliligtas ng buhay, ngunit ngayoy sangkot sa isang lihim na maaring pumatay ng kahit sino. Kinabukasan, ang pagsubok na magdesisyon. Buong araw akong nagtrabaho na parang walang nangyari. Ngunit sa isip ko, paulit-ulit kong naririnig ang boses ni Anton. Nasa locker ko ang lahat ng sagot. Code 0723. Bago matapos ang shift, dumiretso ako sa locker room. Sa pinakadulo, nakita ko ang locker ni Anton. Nanginig ang kamay ko habang ini-input ang code. Bumukas ito at naroon ang isang itim na laptop. May kasamang envelope. Binuksan ko ang envelope, mga dokumento, kopya ng resibo at listahan ng mga pangalan. Sa itaas nakasulat, ALV Trading, Anomalia Report. At isa sa mga unang pangalan sa listahan, Miguel Ramirez. Parang gumuho ang mundo ko. Ang asawa kong iniisip kong nagtatrabaho para sa pamilya, lumalabas na sangkot sa katiwalian. At ngayon, pinapahamak si Anton dahil may lakas ng loob siyang ilantad ito. Cliffhanger ng bahagi. Habang nakatitig ako sa mga papeles, biglang bumukas ang pinto ng locker room. Sa pagitan ng liwanag at anino, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Clara, anong ginagawa mo riyan? Paglingon ko, nandoon si Miguel. Nakangiti, ngunit sa likod ng nangiti, niya'y naroon ang isang malamig na bahagi. 6. Nabitawan ko ang mga papel at bumagsak ang ilan sa sahig. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko habang nakatayo si Miguel sa may pinto. Nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay tila apoy na naglalagablab sa dilim ng locker room. Clara, anya, marahan ang tinig ngunit puno ng bagsik. Akala ko ba nurse ka lang na pumapasok para mag-alaga ng mga pasyente? Kailan ka pa naging investigador? Pinilit kong panatilihin ang lakas ng loob ko, kahit nanginginig ang boses ko. Miguel, ipaliwanag mo nga ito. Ano itong mga dokumentong to? Nandito ang pangalan mo, pati ang kumpanya mo. Lumapit siya, mabigat ang bawat yapak. Yumuko siya at pinulot ang mga papel sa kamarahang inayos na parang walang bigat ang lahat. Hindi mo naiintindihan, Clara. Laro lang ng negosyo yan. Walang personal. Kung minsan, kailangan mong dumaan sa maruruming paraan para makuha ang mas malaking kabutihan. Mas malaking kabutihan? Halos pasigaw kong tanong. O, mas malaking kita? Napatigil siya, tumitig sa akin at ngumiti ng malamig.
Ikaw na rin ang nagsabi. Ana ni ita, ang pagsabog ng emosyon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Miguel, ilang taon na tayong kasal. Ilang beses akong umasa na balang araw, uuwi ka hindi bilang negosyante, kundi bilang asawa. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo akong mag-isa at ngayon, nalaman kong pati buhay ng mga tao ay kaya mong isugal. Saglit siyang natahimik, saka biglang sumiklab. At ikaw, Clara, ano? Habang abala ako sa paghahanap ng kinabukasan natin, may kasama ka namang ibang lalaki. Akala mo ba hindi ko kita napapansin tuwing umuuwi kang nakangiti ng iba? Akala mo ba hindi ko ramdam kung paano ka tumitingin kay Anton? Parang tinusok ang puso ko sa bigat ng kanyang mga salita. Hindi ko maitanggi, hindi ko rin kayang umamin ng diretsyo. Ang tanging nagawa ko lang ay lumuha. Hindi ko ginusto, Miguel. Mahinang bulong ko. Hinahanap ko lang ang bagay na matagal nang nawala sa'yo. Sa dilim ng banta. Tahimik siyang lumapit pa, inilapag ang kamay niya sa balikat ko. Mahigpit. Clara, makinig ka. Kung talagang iniisip mo ang kaligtasan mo ng ospital at ng lalaking yon, bitawan mo na. Wala kang makukuha sa paglalaro sa apoy. Binitiwan niya ako, naglakad palabas, ngunit bago tuluyang lumisan, nag-iwan ng huling salita. At kung sakaling pumili ka ng maling panig, huwag mo akong sisisihin kapag may mawala sa'yo. Pagkatapos noon, bumigat ang paligid. Naiwan akong nakaupo sa sahig ng locker room, yakap-yakap ang envelope habang umaagos ang luha ko. Gabi, ang lihim na desisyon. Umuwi akong halos wala sa sarili. Pagpasok ko sa bahay, tahimik ang lahat. Wala si Miguel, marahil ay nagpunta na sa kanyang biyahe o kaya'y lumayo muna. Pero alam kong hindi ibig sabihin noon ay ligtas na ako. Humiga ako, ngunit hindi ko makatulog. Sa halip, kinuha ko ang laptop ni Anton mula sa bag na naitago ko kanina. Binuksan ko ito at doon ko nakita ang buong ulat. Spreadsheets ng overpricing, listahan ng mga tauhan, pati mga email na nagpapakita ng malinaw na sabuatan. Habang binabasa ko, lalo akong nadudurog. Ang mundong pinaniwalaan kong matatag at malinis, wasak pala sa likod ng mga ngiti ng aking asawa. Sa huli, nagsara ako ng laptop. May isang bagay na kailangan kong gawin, protektahan si Anton. Kinabukasan, ang paghahanap, maaga akong pumasok sa ospital. Lulumingon ako sa bawat koridor, umaasang makikita ko si Anton. Ngunit wala pa rin siya. Wala ni isang bakas kung nasaan siya dinala ng mga tauhan ni Miguel. Sa nurse's station, lumapit sa akin si Joy. Clara, may naghahanap sa'yo kanina. Hindi ko lang kilala, nakatayo sa labas pero nang balikan ko, wala na siya. Nanlamig ako. Sino kaya iyon? Tauhan ba ni Miguel o isa pang nagmamasid? Habang nagpapatuloy ang oras, lalo akong hindi mapalagay hanggang sa tumunog ang cellphone ko. Isang text mula sa unknown number. Kung gusto mong makita ulit si Anton, pumunta ka sa warehouse sa may pier, alas 9 ng gabi. Huwag kang magsasabi kahit kanino. I pier ko back sa pier gabi. Dala ko ang takot at ang tibok ng puso kong parang sasabog. Ang pier ay tahimik, maliban sa tunog ng alon na sumasalpok sa pader. Ang lamig ng hangin ay tila dumidiretso sa buto ko. Pumasok ako sa lumang warehouse, madilim. O tanging isang bombilya ang nakasabit sa gitna. At doon, nakita ko siya, si Anton, nakaupo, nakatali ang kamay, ngunit buhay. Clara, bulong niya. Mahina, hindi ka dapat pumunta rito. Ngunit bago pa ako makalapit, lumabas mula sa dilim si Miguel. Nakatayo siya, nakakotse ang kanyang suit, pero halata ang lamig at tindi sa kanyang anyo. Ayaw mo akong pakinggan, Clara, sabi niya, mariin. Ngayon makikita mo ang resulta ng lahat ng ito. Ang pagigting. Pakawalan mo siya, Miguel.
Sigaw ko hindi na alintana ang boses kong umaalingaw sa loob ng warehouse. Huwag kang mag-alala, sagot niya. Hindi ko siya papatayin, hindi ako ganoon kababa. Pero sisiguraduhin kong titigil siya sa panghihimasok. At ikaw, tumingin siya ng diretso sa akin. Ikaw ang kailangan pumili. Mananatili ka bang asawa ko o ipaglalaban mo ang lalaking ito? Parang tumigil ang oras. Nasa harap ko ang dalawang mundong hindi ko alam kung paano pagsasabayin. Ang buhay na nakasanayan ko kasama si Miguel at ang buhay na unti-unti kong natagpuan kay Anton. Ang di inaasahang pagpasok. Bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang pinto ng warehouse. Pumasok ang dalawang pulis, hawak ang flashlight. Anong nangyayari rito? Nagulat si Miguel, mabilis na nagpalit ng anyo. Wala, officer. Family matter lang ito. Ngunit sa gilid ko, mahigpit ang bulong ni Anton. Clara, nasa bag ko ang SD card. Nandoon ang lahat ng ebidensya. Ibigay mo sa kanila ngayon na. Nabigla ako. Parang bumagsak sa akin ang lahat ng desisyon. Kung ibibigay ko, siguradong masisira ang pangalan ni Miguel at lahat ng pinaghirapan niya. Ngunit kung hindi, paano ko ililigtas ang mga inosenteng taong nadadamay? Cliffhanger ng bahagi. Nakaharap sa akin ang dalawang pulis, hinihintay ang sagot ko. Si Miguel, nakatitig, malamig at mapanganib, habang si Anton, sugatan ngunit puno ng pag-asa. At ako, hawak ang bag na may laman ang SD card na maaaring magbago ng lahat. Dapat ko bang ibigay ito ngayon sa harap ni Miguel? O mananahimik ako para mailigtas ang kasal ko kahit pa nakataya ang buhay ng lalaking mahal ko? Sa huling sandali ng gap. Bahagi 7. Higpit ang kapit ko sa bag na parang iyon na lamang ang tanging sagot sa lahat ng kaguluhan sa paligid. Ang dalawang pulis ay nag-aantay ng paliwanag, hawak ang kanilang flashlight na nakatutok sa akin at kay Miguel. Si Anton naman, nakatali pa rin sugatan, ngunit mariing nakatitig sa akin. Parang sinasabi ng kanyang mga mata na ako ang susi para matapos ang lahat. Maam, wika ng isa sa mga pulis. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Sino ang dapat naming dalhin? Huminga ako ng malalim. Sa bawat segundo, ramdam ko ang bigat ng pagpili. Sa kanan ko, si Miguel, ang asawa kong naging kabahagi ng halos kalahati ng buhay ko, ang lalaking pinili kong makasama, ngunit ngayoy may madidilim na lihim. Sa kaliwa ko, si Anton, ang doktor na nagbigay muli ng init sa pusong matagal nang nanlamig, at siya ring nasa bingit ng panganib dahil sa katotohanang kanyang hawak. Ang desisyon sa sandali. Officers, maingat kong sabi, nanginginig pa rin ang tinig ko. May mga dokumento rito. Dinukot ko ang SD card mula sa bag at marahang iniabot sa kanila. Lahat ng anomalya nandyan. Kung gusto niyong makita ang katotohanan, tingnan ninyo. Biglang nagdilim ang mukha ni Miguel. Lumapit siya ng isang hakbang, halos pasigaw. Clara, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi ako umatras. Hindi lang sa'yo ito, Miguel. Buhay ng mga tao ang nakataya. Hindi ako mananahimik. Pagbagsak ng maskara. Kinuha ng isang pulis ang SD card sa katumango. Kailangan namin kayong samahan sa presinto. Kailangan naming masiguro ang lahat ng impormasyong nandito. Hindi pwede, mabilis na sagot ni Miguel. Tinangkay niyang agawin ang card pero agad siyang hinawakan ng isa sa mga pulis. Sir, sumunod na lang kayo kung ayaw ninyong madagdagan ang kaso niyo. Madiin na wika ng opisyal. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Miguel na hindi sigurado sa sarili. Ang lalaking palaging may kumpiyansa, laging may sagot, ngayoy natigilan, puno ng galit, ngunit walang magawa. Pagligtas kay Anton. Nilapitan ng isang pulis si Anton at tinanggal ang tali.
Agad akong lumapit sa kanya, inalalayan siya. Ayos ka lang ba? Bulong ko. Ngumiti siya kahit halata ang pagod at sakit. Mas gumaan ang pakiramdam ko dahil pinili mong magsabi ng totoo. Umagos ang luha sa pisngi ko. Sa gitna ng lahat, hindi ko alam kung paano pa babalik sa dati ang lahat ng ito. Ngunit alam kong tama ang ginawa ko. Sa presinto. Kinabukasan, nasa presinto kami, kinuha ng mga awtoridad ang laptop at ang SD card at isa-isang binuksan ang mga file. Doon nakumpirma ang lahat, overpricing, mga pekeng kontrata, at pangalan ni Miguel na paulit-ulit na lumilitaw. Umupo ako sa gilid ng silid, tahimik na pinapanood habang bumabagsak ang mundong matagal kong inakalay pundasyon ng aming kasal. Si Miguel, nakaposas, hindi makatingin sa akin. Clara, marahan niyang sabi, ginawa ko lang to para sa kinabukasan natin. Hindi mo ba nakikita iyon? Umiling ako, luha ang nagsalita. Ang kinabukasan na itinayo sa kasinungalingan ay wala ring halaga. At hindi ako kailanman magiging masaya kung may ibang buhay na nawawasak. Pagbabalik sa ospital. Pagkaraan ng ilang araw nakabalik ako sa ospital. Ang mga kasamahan ko'y walang alam sa lahat ng nangyari, maliban sa usap-usapan na may malaking iskandalo raw sa kontrata ng expansion project. Sinubukan kong magpakanormal, ngunit sa loob-loob ko, ramdam ko ang bigat ng mga sugat na iniwan ng lahat. Lumapit si Joy. Clara, kamusta ka na? Parang ang dami mong iniisip. Ngumiti ako ng mahina. Mabuti na lang at nandito pa rin tayo. Nakakapaglingkod. Hindi ko masabi sa kanya ang buong katotohanan, pero ramdam kong naiintindihan niya ang bigat sa likod ng aking ngiti. Ang pag-amin ni Anton. Isang gabi matapos ang shift, nagyaya si Anton na maglakad-lakad sa labas ng ospital. Tahimik kaming naglakad sa ilalim ng mga ilaw sa kalsada. Malamig ang simoy ng hangin. Clara, panimula niya, maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi na ako umabot sa ngayon. Napatingin ako sa kanya, ramdam ang bigat ng bawat salita. Anton, hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa atin. Ang alam ko lang, nasaktan na ang lahat dahil dito. Huminto siya, tumingin ng diretso sa akin. Alam kong mali ang sitwasyon natin. Alam kong may hangganan. Pero hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Mahal kita, Clara. Tumigil ang oras. Ang salitang iyon, mahal, ay parang pumulupot sa puso ko. Anton, bulong ko, luhaan, hindi ko alam kung kaya kong sagutin yan. Pero alam kong sa mga sandaling ito, ikaw ang pumupuno sa puwang na iniwan ng matagal kong kalungkutan. Pagbabalik ni Miguel. Akala ko tapos na ang lahat. Ngunit isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa ospital, isang sasakyan ang huminto sa tabi ko. Bumukas ang bintana at doon ko siya nakita. Si Miguel, maputla, ngunit may apoy pa rin sa mga mata. Clara, anya, pakinggan mo ako, hindi pa tapos ito. Umatras ako, nanginginig. Miguel, nasa kulungan ka dapat. Ngumiti siya ng mapait. May mga taong hindi mo kayang ipitin. May mga pangalan na mas mataas pa sa akin. At ngayon, sigurado akong hindi lang ako ang mawawasak, kundi pati ikaw. Tumakbo ang dugo sa ulo ko para akong sinampal ng katotohanan. Kung makakalabas si Miguel, ibig sabihin ay mas malaki pa ang halimaw sa likod ng lahat ng ito. Cliffhanger ng bahagi. Bago siya umalis, may iniabot siyang sobre sa akin. Ito ang huling pagkakataon, Clara. Pag-isipan mo, pag pinili mo pa ring ipaglaban si Anton, hindi lang pangalan ang mawawala sa'yo, pati buhay. Naiwan akong nakatayo sa gilid ng kalsada, hawak ang sobre, habang unti-unting lumalayo ang sasakyan ni Miguel. At sa sandaling iyon,
Alam kong ang susunod kong desisyon ang tuluyang magtatakda kung saan tutungo ang aking puso. Sa liwanag ng katotohanan kasama si Anton o sa dilim ng bahagi 8. Nakatitig ako sa sobre na iniwan ni Miguel. Mabigat iyon sa aking mga kamay para bang bawat sulok nito ay may dalang sumpa. Hindi ko alam kung bakit ko pa ito kinuha mula sa kanya. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong ito ang magdidikta ng huling kabanata ng lahat ng gulong sinimulan ko. Pagdating ko sa bahay, umupo ako sa sala at marahang binuksan ang sobre. Doon nakalagay ang ilang litrato. Ako at si Anton, kuha sa iba't ibang pagkakataon sa ospital. May isang larawan pa kung saan hawak niya ang aking kamay habang naglalakad kami palabas ng ward. Ang bawat kuha ay parang kutsilyong tumutusok sa dibdib ko. Kasama ng mga litrato, may isang papel na may maikling sulat mula kay Miguel. Clara, hindi ako natatalo. Kung pipiliin mo siyang ipaglaban, sisiguraduhin kong lahat ng nakapaligid sa iyo ay mawawasak. Hindi ka ligtas, hindi siya ligtas, at lalong hindi ligtas ang lahat ng pinanghahawakan mo. Paglaya sa katotohanan. Kinabukasan, pumunta ako sa ospital nang may pasan na mabigat na desisyon. Hindi ko na kayang manatili sa gitna. Kailangang pumili, kailangang kumilos. Nakita ko si Anton sa kanyang opisina. Bagaman may mga pasa pa siya at sugat mula sa nangyari, nakangiti siya nang makita ako. Clara, buti naman at ligtas ka. Umupo ako sa harap niya at inilapag ang mga litrato sa mesa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Saan mo nakuha ito? Miguel ang nagbigay. Mahina akong sagot. Gusto niyang takutin ako. Gusto niyang iparamdam na hindi matatapos ang laban. Sandaling natahimik si Anton sa kamarahang hinawakan ng aking kamay. Clara, wala ka nang kailangang patunayan sa kanya. Ang tanging tanong na lang, handa ka bang bitawan siya kahit anong mangyari? Ang pagyakap sa pagbabago. Hapon na, habang papalubog ang araw, pumunta kami sa presinto. Bitbit ko ang sobre at lahat ng ebidensya mula sa laptop. Sa pagkakataong iyon, hindi na ako nagdalawang isip. Iniharap ko sa mga awtoridad ang lahat ng hawak ko. Kung may kapalit ito, tatanggapin ko. Sabi ko, mariin ang tinig. Ang mahalaga matapos ang kasinungalingan. Tumingin si Anton sa akin, puno ng paggalang at pagmamahal. Hindi mo alam kung gaano kalaking tapang ang ginawa mo, Clara. Pagbagsak ng isang imperyo. Ilang linggo ang lumipas. Sa mga balita, paulit-ulit na binanggit ang pangalan ni Miguel at ng kanyang kumpanya. Nabulgar ang anomalya at marami ang nahatak na kasama niya. Hindi madaling proseso ang kaso. Maraming tao ang pilit na sumasagip sa kanya, mga koneksyong matagal na niyang itinago. Ngunit unti-unting bumagsak ang kanyang kapangyarihan. Isang araw dumating sa akin ang balitang tuluyan nang kinasuhan si Miguel at kailangan ng harapin ang korte. Hindi ko alam kung paano ako dapat makaramdam, lungkot ba, galit o ginhawa. Ang alam ko lang, wala nang babalik sa dati. Pagharap kay Miguel. Bago ang araw ng paglilitis, nakatanggap ako ng mensahe na gusto raw akong makausap ni Miguel sa kulungan. Matagal akong nag-isip bago pumayag. Pagdating ko doon, nakita ko siya sa loob ng selda, payat na. Ngunit matalim pa rin ang mga mata. Clara, bungad niya, akala ko ba mahal mo ako? Bakit mo ako piniliing ipahamak? Huminga ako ng malalim, pilit pinipigilan ang luha. Miguel, minahal kita. Hanggang ngayon, may bahagi ng puso kong nakatali pa rin sa mga alaala natin. Pero hindi ko na kayang ipikit ang mga mata ko sa kasinungalingan. Hindi kita pinahamak. Sarili mo ang nagdala sa iyo rito. Ahmad, tahimik siya, nakayuko bago marahang tumawa, mapait at puno ng panghihinayang. Siguro nga, pero sana Clara, sana maalala mong minsan, ako ang mundo mo. Tumalikod ako,
Bitbit ang bigat ng mga salita niyang iyon. Bagong simula. Lumipas ang mga buwan. Sa ospital, unti-unti kong natutunan muli ang huminga ng maluwag. Si Anton ay nanatiling kasama ko, hindi bilang kapalit, kundi bilang kasama sa bagong paglalakbay. Hindi naging madali ang lahat. Maraming usap-usapan, maraming matang nakamasid. Ngunit sa bawat araw na magkasama kami, lalo kong natutunan ang halaga ng katotohanan at kalayaan. Isang gabi, naglakad kami ni Anton palabas ng ospital matapos ang shift. Ang buwan ay maliwanag, ang hangin malamig. Clara, marahang wika niya, wala akong pangakong magiging perpekto ang lahat. Pero ipapangako ko na hindi kita iiwan sa gitna ng dilim. Napangiti ako at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ramdam kong may tahanan pa rin pala ang puso kong nawawala. Huling pagninilay. Habang nakaupo ako sa balkonahe ng bahay isang gabi, mag-isa, tinitingnan ang mga bituin, napangiti ako sa gitna ng lungkot at saya. Ang buhay ko ay hindi na kailanman magiging gaya ng dati. Ang kasal ko ay nagwakas sa isang mapait na katapusan, ngunit ang puso ko ay natutong tumibok muli, hindi sa kasinungalingan kundi sa katotohanan. Minsan ang pagkawala ay hindi wakas kundi simula ng paghahanap. At sa kabila ng lahat ng sugat, natutunan kong may pag-asa pa rin, may puwang pa rin para sa pagmamahal, kahit sa puso na minsang nawala.